Ito mga ka-taste buds. So today, ang lulutuin natin is simpleng pritong manok. So ganito yung sistema natin kung paano tayo magpiprito. So itong pag-prepare namin is medyo kakaiba ngayon dahil talagang titimplahan natin to. Ayan. So anuhin muna natin yung tubig bago natin timplahan para fresh na fresh. Ito naman ilagay muna natin sa gilid at ito ang gagamitin natin. So ayan, dito natin ilalagyan ito ng pampalasa. So ang ilalagay natin dito is napakasimple dyan dito ng Knorr seasoning. Ayan. Kung napapansin nyo, hindi na tayo naglagay ng bawang. Okay na yung ganyan. Ayan. Lagay tayo ng Knorr seasoning. Pagkalagay ng Knorr seasoning ay maglalagay tayo dito ng paminta. Syempre, importante yan. Kailangan pag magtitimpla tayo ng manok, damihan nyo na yung paminta. Parang talagang napakaangas nyan. Diba? Ayan. Then, ang gagawin natin dito is mamarinate. Okay na yung ganyan. Napakasimple, di ba? Hindi gaanong madami ang proseso. Napakasimple. So, kailangan na natin diyang himas-himasin. Pati yung pinakaloob ng balat niyan is kailangan nating, ano ba tawag naman sa himasin para pasok na pasok yung lasa. O, yan, o. Tignan nyo. Ayan, ganyan gagawin natin. O, look at this, di ba? Napakaganda. So, ayan, i-marinate muna natin to. Yan. Then mamaya habang minamarinate natin yan, gagawa na tayo ng mga powder para mamaya ilalagay na lang natin yung manok. Nga pala maglalagay tayo patis. Ayan. Ito palagi yung tandaan. Kapag magprito kayo ng manok, lagyan nyo ng patis. Kasi itong patis, gabi, napakaangas ito kapag nanuot yan sa manok. Talagang lasang lasa siya. Compare dito sa Knorr seasoning, medyo parang ano lang siya, yung palalasahin niya lang. Pero ito kasi manonoot talaga yan hanggang loob. Itong patis. Okay lang yan kahit maalat yung marinate nyo. Pag naman niluto nyo yan, hindi na masyado yan. Lalagyan pa naman natin yan ng breadings. Yan ay marinate na namin ng 1 oras itong manok. So ngayon naman, ipe-prepare naman natin dito yung mixture na gagamitin natin dito. So ang gagawin natin is maglalagay tayo dito ng harina. Yan, konting harina. Yan, lagay tayo ng konting harina dito. Yan, okay na yung ganyan karami. Dahil ito mamaya ilalagay natin dun sa isang gagawin natin. Then maglalagay tayo dito syempre ng paminta. Lagyan natin ng paminta yan. And then dito tayo maglalagay ng 1 pirasong hilaw na itlog. Ayan. Lagay natin. Make sure nyo na walang shell. And then syempre pwede na rin nating haluin yan kaagad. Ayan. And syempre para lumasa rin yan kaagad, maglalagay na rin tayo dito ng ang tawag dito ng crispy fry. Ayan. And syempre ng cornstarch. Konting cornstarch dahil mamaya lalagay pa natin to dun sa iba. Ayan. Perfect. Pwede kayo maglagay ng butter dyan, ha. And then maglalagay tayo dito ng ang tawag dito ng tubig. So lagyan mo natin to ng tubig. Dahan-dahan lang sa paglalagay ng tubig. Yan, ganito muna. Then saka natin to hahaluin. Kasi dito natin ilalagay yung manok muna. Isasawsaw natin dito yung manok. Yan. Ayan, oh. Dapat ganyan. Ayun. Kung medyo naaanuhan pa kayo, pwede kayo magdagdag ng crispy fry dyan. O kaya ng harina. Pero hindi na natin dadagdagan to ng harina dahil lalagay pa natin yung dun mamaya. Ayan. Pero sa bagay, dalawa lang naman yung yung manok na lulutuin natin. Pwede tayong magdagdag ng harina dito. Ayan, o, di ba para tayo nagbe-bake? Punong-puno ng harina yung ating mga kamay. Then ito, nakuha natin yung tamang texture. Okay na yan. Then ilalagay na natin diyan ang manok. 'Di ba? Napakasimple. Dito natin ilalagay yung marinate nating manok. So ang gagawin na natin diyan is ilalagay na natin to. Ito yung manok na marinate namin 1 oras. Pwede nating irekta yan ng sausaw dito. Very easy. Siguraduhin nyo muna gaganyanin nyo muna bago nyo ilagay dito sa mixture na ginawa nyo. Ayan. Then hayaan nyo muna yan dyan. Gawin naman natin yung isa pang gagawin natin para sa yung binaka breadings. Okay, ito gawin natin dito. Meron tayo ditong malaking mixing bowl. So ayan. Then ito yung harina na ginamit natin kanina. Ilalagay na natin to lahat.
Then maglagay tayo ng tamang dami ng crispy fry para yung sa sobra dito is magagamit pa natin yan sa susunod, 'di ba? Ayan. And then maglalagay din tayo dito ng cornstarch. Ayan. Para lalo maging crispy. And then maglalagay tayo dito ng paminta. Depende na sa inyo kung ganong karaming paminta ang gusto niyo ilagay. Then maglalagay tayo dito ng paprika. Siguro ang katumbas nito is 1 tablespoon ng paprika. Okay na yung ganyan. Then kapag ganyan na, pwede nyo nang irekta yan ng haluin. Then kapag iluluto natin, saka natin ilalagay yung manok dito. Ang gagawin naman natin ngayon is magpapainit na tayo ng mantika para tuloy-tuloy na yung luto. So yan, ngayon maglalagay tayo dito ng mantika. So yan, napakasimple nung ginawa natin proseso sa pagpiprito ng manok. And then pakuluan muna natin to. So yan, mainit na yung mantika na yan. So ang gagawin naman natin is pwede natin ilagay dito yung manok. So yan, haluin muna ulit natin to. Yan, para talagang sigurado tayo na pantay yung lasa niyan, 'di ba? Hindi na tayo naglagay ng asin diyan dahil ano naman yan eh, naglagay na tayo ng crispy fry, so malasa na 'yon. So parang hindi naman masyadong maalat. Yan, lagay natin yung manok. So ito yung ating manok. So yan, parang binabad na rin natin, 'di ba? Double babad 'yan. Yan, ilagay natin dito. 'Di ba? Napaka-easy habang pinakukuluan natin. Ayan. So ang gagawin naman natin ngayon is ilagay ulit natin dito. Parang na ano siya, double coated siya. Then lagay ulit natin dito. Ayan. So para makapal talaga yung kanyang breadings. Ganyan-ganyan rin natin. Ayan. Perfect na yan. Super perfect yan. Hindi basta-basta perfect yan. Talagang perfect na perfect. Then gagantuhin natin bago natin ilalagay doon sa ating kawali. Yan. Okay, lagyan na natin to. Napakaganda. Kailangan mahina lang yung apoy ha. Then lagyan naman natin to isa. Yan. Ayan, so bali ito, iluluto natin to ng 7 minutes. Then kapag naka 7 minutes na, babalik rin naman natin ito. So subukan natin balik rin. Naka 7 minutes na. Napakaganda ng pagkakaluto. Mapansin niyo yun, double coating siya, kaya napakakapal ng balat niya. Diba? Ayan, another 7 minutes ulit ito. Ito, naka 7 minutes na. Tingnan natin kung luto na din. Napakaganda ng pagkakaluto. Super crispy na yan. So yan guys, eto na ang ating napakasimple at napakasarap na crispy fried chicken. Tingnan nyo naman ang texture yan. Napakaganda. O ba naman hindi ka magugutom kapag nakakita ka ng ganyan? Boy, kumain ka ng marami, huwag ka magpapapayat. Tingnan nyo naman oh. Joke lang, syempre kung diet kayo, mag-diet kayo. Ayan. Kaya yun guys, mga ka-taste buds, magkita-kita tayo ulit sa aming pang mga susunod na mga video. Saka masasarap na ulam. Siyempre, saka ideas na din.